At nakaisip nga na naman po tayo ng panibagong recipe gamit ang saging na saba. Naisip ko ang gumawa ng tupig gamit ang saging na saba at pwede din naman pala. Kaya naman panoorin niyo tong video na to. Ngayon, ang gagamitin natin ay 10 pieces na saging na saba, hilaw. Ayan, as you can see, dalawa yung kambal na ating saging. Binaltan lang natin yung ating mga saba. Ayan, hilaw yung ginamit ko dito guys. Hilaw na saging. Since ang dami nga nating saging, sunod-sunod yung pagtitiba natin ay ayan, kung ano-ano na lang mga recipe yung nagagawa natin. At pagkatapos nga nating balatan ay ginadgad nga natin yan. Madali lang naman yung gadgarin dahil malambot lang yung saging na saba. 2 cups lang yung gagamitin natin na nagadgad na saging. Kaya 10 pieces lang yung ating ginamit. At pagkatapos nga natin gadgarin yan guys, ayan, ay iset aside lang muna. Tapos sa isang lalagyan ay maglagay tayo ng 1 cup glutinous rice flour. Ayan, salaan lang natin para mawala yung buo-buo. Tapos maglagay tayo ng 3/4 cup na coconut milk. Tapos 2 cups ng grated banana. Yung kaninang ginadgad natin na saging na saba. At halu-haluin nga lang natin yan. Ayan. Hindi ako nasatisfied sa paghahalo ng kutsara kaya ginamitan ko na ng kamay dahil kami lang naman yung kakain yan. At pagkatapos nga nating mahalo yan ng mabuti ay maglagay tayo ng 1/2 cup ng brown sugar. Tapos 1/2 cup ng condensed milk. Halu-haluin lang ulit natin yan guys. Pwede naman natin yung tikman para malaman natin kung okay na ba sa atin yung lasa. Ganun yung ginagawa ko. At yan, halu-haluin lang natin. At di pa nga ako nasatisfy dyan. Nag-adjust pa ako ng another 1/2 cup ng condensed milk dahil medyo natabangan ako. At after nyan ay, ayan, ibabalot na natin yan sa dahon ng saging. Malinis na yan dahon ng saging guys. Napunasan na namin yan at napadaan na rin namin yan sa apoy. Ayan. Ibalot lang natin ng maayos. Kagaya niyan. Sunod-sunod nga yung pag-aani ng saging na saba natin itong mga nakaraan. Kaya kung ano-ano na lang mga recipe yung naiisip ko. Kaya isa ito sa mga naisip natin. Ayan, umikot na naman yung utak natin. At pagkatapos nga natin na mabalot yung ating tupig, isasalang na nga natin yan sa apoy para lang tayong nag-iihaw din ng barbecue dito or yung talagang literal na tupig. Ayan. Hihintayin lang natin yung maluto. At huwag nating masyadong palakasan yung apoy at baka naman masyado yung masunog. Ayan, alalay lang. At habang hinihintay nga natin yung maluto ay nagpicture-picture muna tayo ng mga bulaklak ng ating kapitbahay. At ayan, binaliktad lang natin. Yan, diyan kami nag-iihaw sa ihawan talaga. At ito na yung mga naluto natin na saging tupig. O ayan, ganyan yung itsura niya guys. Talagang mukha siyang tupig. Ayan, medyo nasunog nga lang yung ilalim. Pero guys, in fairness sa lasa, ang sarap. Talagang lasa siyang tupig pero malalasahan mo yung saging tapos yung malagkit. Ayan, masarap din siya guys. Promise, worth it yung ating pagta-try out ng recipe na tupig gamit ang saging na saba. Kaya kung naku-curious din kayo ay pwedeng-pwede nyo din gawin ito. Ayan. Disclaimer guys ha, ito ay sariling recipe. Kaya kung meron kayong gustong i-adjust na ingredients ay pwedeng-pwede. Kayo na lang po yung bahala. Ilalagay ko na lang sa description yung mga nagamit natin na mga sangkap dito sa ating saging na tupig. Ayan guys, tingnan nyo naman ilan na lang natitira dun sa ating niluto na saging tupig. Kasi masarap talaga siya guys, kaya subukan nyo na rin, promise. Konting tip pala guys, kung magta-try din kayo na ganitong recipe, ay suggest na magpahid kayo ng mantika dun sa dahon ng saging para hindi siya dumikit. Dahil medyo dumidikit yung ating saging na tupig. So, ayun lang. Ayan. Kaya tara guys, kain tayo ng saging na tupig.